Hi everybody, it's afternoon time in the Philippines. Today, what we're going to do is to cook ng ating ulam. Good afternoon sa ito. Magluluto tayo ng ulam. It's beef loaf. So, beef loaf yan. Yan. So, binuksan ko yung top at saka yung ilalim para lumabas si beef loaf ng mabilis from the can. So, yan. Magluluto tayo, magpa-fry tayo ng ating ulam at magkwentuhan tayo for today. Nakapag-lunch na ba ang lahat? So, ayan, magpaprito ako. Painitin natin yung kawali, di ba? Yung kawali, may mantika, painitin natin. Yan. Magpaprito tayo. Dahan-dahan para huwag tayong matilamsikan ng mantika. Yan. Diba? Ito na siya. So, kayo guys, ang ginagawa nyo ngayong araw na to, sa mga students, diba? Ayun pang mabilisan, mabilisan na malulutong ulam. But of course, maganda pa rin na balance yung kinakain is may gulay. May gulay pa rin dapat. Ito yung ginagamit kong plato. Yun. All good naman. All good siya. Sabihin pala yun. Sabihin. Dapat mainit yung mantika para, diba, sinasabihan tayo, pag magpiprito ka, dapat mainit na yung mantika bago mo ilagay yung isda o yung ipiprito mo para hindi siya dumikit sa kawali. So, mag-hi and hello lang tayo sa everyone. Panatan, go away. Panatan is the cold. Diba? So, today, today yung nag-atching. And you know, the weather now kasi, umuulan na.
Unlike nung summer time is talaga buong araw, mainit, tas sa gabi, maalinsangan pa rin kung naka-electric fan ka lang, 'di ba? Ganun yung weather. Pero, this time na pagpasok ng June, ayun na yung, medyo May, umulan-ulan din dito sa Manila. Pero, this month ng June, mararamdaman mo talaga yung weather, nagko-cool down nga. 'Di ba? Especially sa hapon, umuulan-ulan na rin siya, or sa gabi, bigla ang lakas-lakas ng ulan. Alam niyo ba yun, guys? Kung sa probinsya yung mga tukak. Alam mo yung mga tukak? Kung sa mga probinsya yon na pabundok, pabundok, yung mga tukak, sa Ilocano is tukak, sa Tagalog is palaka, sa English, the frog. 'Di ba? So, ayun na yung sa mga tubigan, yung mga palaka, nagkukukak-kukak. Ganun na sila kaingay. So, ayan. Naprito ko na yung aking piniprito. Ito na siya, by the way. Charan! Yan. So, masarap yung medyo tostado. Diba? Malutong-lutong. Masustansya sa ating katawan. Yung mga gulay, so that's so good na magkaroon tayo ng mga gulay din somehow. So kayo guys, anong ginagawa nyo sa mga gulay? Halimbawa, yung carrots, 'di ba? Kasi sa ibang bansa, yung carrots is tinangain talaga siya. Tinangain talaga siya ng, hello day niya, yung carrots, tinangain talaga siya ng with lemon. Tinangain talaga yung carrots with lemon. Especially yung baby carrots, tinipigaan lang yun ng lemon. Pinipigaan lang ng lemon yung baby carrots. Tapos, yun, kakainin na. Masarap yun. Kakainin lang fresh. Nangatain mo lang. Yan. Pigaan mo ng lemon yung baby carrots. So, gusto mo yung big na carrots. Pigaan mo lang ng lemon. Yun, that's so good. Sa ibang bansa is yan, pipino, carrots. Yan yung mahilig nilang kainin. Celery. Today is celery. Usually payday sa Pilipinas today. Sa Middle East kasi yan, ang salary is monthly binibigay. Monthly. Yan ang usual sa Middle East. Binibigay yung salary ng monthly.
Ano yung gagawin mo, Ben? Ha? Ano gagawin din si Ben? Ano yung sinasabi? Ano yung gagawin niya? So, eto naman tayo. Guys, cooking. And, alam nyo, yung aking favorite na lutuin ay tom yum. Tom yum. So, natutunan ko lutuin yung tom yum sa Middle East. Nung nag-work ako doon. So, kahit Middle East yan, guys, marami ding mga Asians. Tapos mga Asians, may mga business din. Usually, yung mga restaurant, businesses ng mga Thai. Mga Thai. Yan, sabay di ka. Kapong ka. Yan, yung mga Thai. Why, hi. Yan. So, usually, yung mga restaurant, ang nag-own ng mga Thai. Tapos, yung mga cuisine nila, of course, yung mga authentic na Thai food. Like Pad Thai Kuong, and Tom Yum. Pad Thai Kuong, tsaka Tom Yum. Yan yung, number 1 sa list nila. Just yung mga barbecues. Iba pa nilang mga specialty, di ba? Tempura. Ano pa yan? Shrimp, ano ba yun? Yun, ganun. And yung kanilang milk tea. Masarap yung kanilang milk tea. And usually, gusto ko yung kumain sa restaurant ng Thailand. Masarap kasi lalo na ngayon yung Pad Thai seafoods. Masarap yung kanilang pansit. Iba yung pansit nila, yung may mani, may kung ano-ano pa yun. May kung ano-anong pampalasa. So, yan yung masarap sa Thai food. And natutunan ko lutuin yung tom yum. Diba? Kaya specialty ko yung tom yum. So, magpaluto ng tom yum. Tom yum is more on seafoods lang kasi. Sino gusto magpaluto ng tom yum, just let me know. Send me message. Charan! So, ito naman yung gagawin ni Ben. Chon. Kung ano yung gagawin ni Ben. Anong gagawin mo, Ben? Ano lulutuin mo, Ben? It's either baka mag-ano siya. Yung pangmolo. Diba? Kasi giniling yung pangmolo. Yung giniling lang talaga. Ayaw ko nimigan ni Ben. Parang ayaw ko kausap ni Ben. So, ayan.
pawisan tayo after magluto. And I gotta get back after a few minutes. So yan guys, for today's video, yan yung ating ginawa. Pinapawisan ako. So hi to everyone, shout out to you all. And eto nga, di ba, start na ng school for this 2026-2027. Nasa second week na tayo ng school ng mga bata, yung mga may pasok ng start ng June 8. Ayan. Ikot yung wire ng fan. Grabe guys, grabe. Diba? So, ayan. Sino magpapa-shout out? Sino magpapa-shout out? Hi and hello sa mga tao dyan, di ba? Sa province ng Oriental Mindoro, Municipality of Nauhan, and ganun din sa Calapan. Tapos, sa Baguio, sa northern part ng Pilipinas, especially Ilocos, Ilocos Sur, Ilocos Norte, ito sa Baguio yan, yung may mga kamag-anak tayo sa Puerto Princesa din, Palawan. Hi to everyone. Shout out to you all. Alam niyo ba guys, i-message niyo ako para may magawa ako. Connect with me, lalo na when it comes into the gospel. Yan, yung words ni God, dyan talaga tayo. Kasi,
Mag-guide niya tayo sa ating everyday living. 'Di ba? Matututunan natin diyan ay 'di ba? What's the best thing na gagawin ko sa buhay ko is to praise our Father God. What's the best thing na magagawa ko para sa sarili ko is for my salvation. Na mag-focus ako dun sa pag-praise and worship ko sa Panginoon, the source ng everything. 'Di ba? Na ayan yung mga verses sa Bible na nasasabi niya na ang source ng everything is si God, 'di ba? Whether may bahay ka, may sasakyan ka, may mansion ka, ang source ng lahat is si God. And God gave you yan para maging mabuti tayong steward. 'Di ba? Maging mabuti tayong steward or tagapangalaga. And God give you bunch of money, a mansion, 'di ba, ng mga sasakyan, ng worldly wealth. Is binigay sa iyo ni God yan para magamit mo ng tama. We can share to others. Lalo na into the church sa paggawa sa kaharian ng Panginoon, 'di ba? That's the best thing na magagawa natin para sa ating mga sarili is yung ma-save tayo. That time ng Judgment Day talaga. Kasi, kung mag-iipon lang tayo ng yaman sa lupa, what will gonna happen if we die now or tonight, 'di ba? May verse sa Bible. It's like parang nag-iipon ka ng kayamanan sa lupa. Paano kung kuhain ko ng kaluluwa mo mamayang gabi? Ano pa? Para saan pa yung pinaghirapan mo, pinagdig-in mo na ang naging priority mo is yung education mo, nag-degree holder ka, pinagyaman mo yung sarili mo from your degree. But alam mo yon, the source of everything is God. He is giving yung mga wealth na yon. What it says is to glorify our Father God. But of course, meron din tayong isip para saan siya gamitin. Diba? Kaya magandang magpa-guide tayo sa words ni God because it will gonna help us to make ng decision. Nothing is wrong if our daily lives ay mag-commit tayo sa Panginoon. May gagawin tayo, lalabas lang tayo, mag-a-ask pa tayo ng permission sa Panginoon, mag-submit tayo sa Kanya, diba? Mag-ask tayo ng prayer. Nothing is wrong kung ganun yung pamumuhay natin. Kasi yun yung gusto ng Panginoon, diba? Na makagawian nga natin, na i-acknowledge siya every time sa ating pamumuhay. So there's nothing wrong with that. Na maging ganun yung nakagawian natin na each and every time lalabas tayo, may gagawin tayo na mag-communicate tayo kay God. So that's the best thing that we can do. Diba? And the verse it says, paano kung kuhain ko yung kaluluwa mo mamayang gabi? Paano pa? Paano pa yung mga worldly wealth na itinabi mo? Nakapagtabi ka ng worldly wealth, na i-prove mo sa sarili mo na educated ka, na yumaman ka. But how about your soul? Diba? How about your soul? Yung soul mo, naligtas mo ba? Dapat doon tayo nag-work sa soul natin. Diba? Ladies and gentlemen, doon tayo dapat nag-work sa soul natin. And there are a lot of people na dapat maintindihan yun. There are a lot of people na dapat naiintindihan yon. Let's read yung Mark 8:36. By the way, guys, and diba what it says in the Bible, pag may pera tayo, diba, what is the usually? Pag may pera tayo, it's really easy for us to decide na, ay, gusto kong bumili nito. Ay, gusto ko pumunta doon. It's really very easy for us to do that. But, what God wants, mag-submit tayo sa Kanya. It's like, Lord, if it's your will, then I will go there.
'Di ba? Kasi boasting na 'yun kapag sinabi natin, pupunta ako sa iyo bukas, pupunta ako diyan sa inyo sa isang taon. 'Di ba? It's boasting na according to the Bible. It's boasting na 'yon. So what matters most is maging submissive tayo if God's will, pagkaloob niya, buhay pa ako next year, 'di ba? It's like that, or buhay pa ako bukas, pagkaloob ng Panginoon, we will go there. Diba? Nasa Bible yan. That's what I say. So, boasting yun kapag from us, sa sarili natin, nagde-decision tayo. So, it must be according to our Father God. Mag-submit tayo sa Kanya kasi siya lang yung may alam ng buhay natin. And yun nga, sa verse, paano kung kuhain niya na yung buhay natin mamayang gabi? Diba? So, sasabihin natin if it's God's will, ganyan. So, basahin ko itong Mark 8:36. Marami sa atin yung nakakagawa ng mali. It's just because we need to learn more from the Word of God. Dapat natin i-feed yung mga sarili natin ng salita ng Panginoon para naka-inline sa kagustuhan ng Panginoon. Yung ginagawa natin, alam niyo ba yun? Especially sa mga ladies, di ba? Yung mga nabaptize na tayo. We should be in line dun sa katuruan ng Panginoon para yung ginagawa natin hindi mawalang saysay. Hindi mawalang saysay yung ginagawa natin. We need to control ourselves. We need to control our anger. Para hindi mawalang saysay yung mga pinaggagawa natin na kabutihan, diba? So, eto, sabi niya sa Mark 8:36, magba-Bible scripture reading lang ako during this time ng live ko. Pero nakapag-live na ako kanina, early in the morning, sa Philippine time. So, sa Mark chapter 8, verse 36, sabi niya dito, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? So, yan is a really good na reminder sa atin. And everything what we do, kailangan natin maging godly, living in a godly ways. Paano natin ipipraise si Father God? Kung tayo mismo sa sarili natin namumuhay tayo sa sexual immorality, or sa sexual immorality, yung live-in, or ano ba tawag dyan? Abomination, yung sex before marriage, or yung same-sex marriage, same-sex couple, mga ano yun, mga X-factor yun, mga X-factor sa katuruan ng Panginoon, especially if we are a Christian country that we are believing in a Father God. Of course, dapat dun lang tayo sa godly, what is in line. Diba? Kaya nga necessary for a leader na dapat yung pamumuhay ng isang leader is naka-inline sa katuruan ng Panginoon. Like teachers, diba? Yung mga teachers, if they are caught into sexual immoralities, na-violate nila yung code of conduct ng etiquette ng pagiging teacher. Pwede silang matanggalan ng lisensya, diba? Pwede silang ma-terminate sa job nila, matanggalan ng lisensya pa, yung worst thing. Diba? So, ganun. Being a leader, there must be ang ini-influence natin is yung godly way of living. Diba? Being a leader. Yung sa Bible, what it says for Christians, dapat spotless. Diba? Spotless. Yung smooth yung walang napupuna sa atin, walang nasasabi, tayo mismo, gumagawa tayo ng holy way of living. So, that's it, guys. Ganun talaga. Kaya necessary to teach the young ones, our children, our young ones, neighborhood, friends, young ones ng friends, talaga introduce natin si Jesus whenever there is an opportunity for us. That is part of discipleship, by the way, sa paggawa ng task sa Panginoon to do discipleship, to preach the gospel.
to do public scripture reading. Sa young ones, na mai-introduce natin yung si Jesus. Sino si Jesus, di ba? And they must learn how to worship our Father God in Spirit and in truth. So, yan yung magagawa natin sa ating society to make it better. Magkaroon ng takot yung mga tao to do corruption, to do killing, diba? Ano mang klaseng kasamaan yan. Really. And let's focus sa ating salvation. Salvation na, to go to heaven. Diba? Na what is the best thing na nagawa natin to follow Jesus? By the way, guys, ito sinasabi ko, if I'm telling about the Word of God, and then may magre-reply sa'yo na ikaw nga yung pamumuhay mo, ganto. Diba? Parang, hello, excuse me, wag mong tingnan yung pamumuhay ko, but you, as a disciple of Jesus or as a Christian or magki-Christian ka pa lang, what you need to do is do also your obligation to be a Christian. Kasi nga, we need to take up our own cross. Meron man akong mistakes, I have communication with my Lord, whereas that's already past. Diba? Kaya nga may baptism. So that's a good thing to understand na magrepent tayo, magpabautismo, and we are washed away from sins. So may sasagot pa sa'yo dyan na ikaw nga yung pamumuhay mo, ganto, ganyan. Hello. I speak to you the Word of God with the conviction of the Holy Spirit na i-share ko sa yung gospel like that. But, yung leader natin is si Jesus. It's not me. Diba? Because I am also doing my best to live in a holy life. Diba? Ang leader natin is si Jesus is spotless, blameless. Diba? Yun yung tingnan natin. Hindi ako yung leader. Huwag ka magalit sa akin. Diba? I am just only binigyan ng Holy Spirit to tell you about this verse. Diba? Hindi para ibida yung sarili ko kasi ang leader natin is si Jesus. I'm just reminding you in that way. Diba? Kung sa akin din, meron akong mga maling action. Someone is reminding me also na sinisend si God para i-remind ako. That's the best thing na kailangan natin maintindihan. Ang leader natin is si Jesus sa mga nabaptize na. It's not me na halimbawa, nag-remind ako sa'yo, conviction lang yun ni Holy Spirit to say His word sa'yo. Ganon din ako, if I done wrong, there is someone also na isisend si Panginoon to correct me. Sisend ang Panginoon to correct me. So, huwag tayong magalit for that reason. Diba? We should be thankful kasi there is a chance for us na mag-confess ng kasalanan natin, maghingi pa rin ng mag-repent, maghingi pa rin ng patawad, diba? As long as we are living. Yeah, that's it. That's the best thing na mapag-uusapan natin every day is the Word of God. Alright? And everything that we have and everything that is happening na good is from God. So how we are serving our Father God, kung namumuhay tayo sa kasalanan, so let's get out of it. Let's not tolerate yung mga worldly things. Really, nasa Bible yon. Kasi kasalanan nga eh. If it's sin, then it's sin. LGBTQ, diba? Man to man, woman to woman. So, yan. Sexual immorality ng live-in, diba? Adultery. So, yan, mga kasalanan talaga. And the best thing, habang meron tayong time, habang meron tayong opportunity now, let's release ourselves sa mga kasalanan. Kesa, we die in sin. Paano pa tayo magsisi pag namatay na tayo? Diba? So now, let's repent. It shows na mahal natin yung sarili natin if we help ourselves to get out from that sinful way of living. And not to boast, but I can tell you na kaya ko. And also, you can do it.
everybody can do it. Na kaya kong i-release yung sarili ko sa kasalanan kahit pasabihin kong yung asawa ko yung nagloko, yung asawa ko yung naunang ng babae, blah blah blah. As long as our marriage is intact and we are separated by the Philippine law, mag-asawa pa rin kami. So still, we are married. Diba? So, ganun yung mga may asawa. Akala na nila, porque naghiwalay na sila, de facto, nagloko yung isa. Yung isa naman, may karapatan ng ma-in love, diba? Magkapamilya kasi nagloko naman yung si ganto. Siya naman yun. But it's not. We need to follow what it says in the Bible pa rin. Kasi kung yan, di pa tayo nakapagpa-divorce, still, we are married. And divorce, ayaw ng Panginoon. But still, we need to understand what it says in the Bible. Diba? And pray talaga. Pray talaga. Kaya, kung nakaya ko siyang gawin, you can do it as well. Kasi isipin mo na lang, pag namatay ako sa kasalanan, paano pa ako nagsisi? Diba? And it's good that there's someone. Although, of course, Christian tayo, alam na natin yun, but there is also someone, isisend talaga sa ang Panginoon for you to, yes, tama yung decision mo to get out, to release yourself from that sinful way of living. Now, may isisend talaga sa'yo ang Panginoon. Nagalit ba ako dun sa tao na yun na nagmulat sa akin on social media na, yes, kapag namatay ka sa kasalanan, paano ka pa magsisi? Nagalit ba ako? No, it's not. Diba? Kundi na-realize ko, tama yun. And may mga way ang Panginoon na turuan niya tayo, na i-correct niya tayo. Kaya, let's be thankful kasi nasisave yung life natin. Alright? So, you can do it. Everybody can do it. With God, nothing is impossible. Mag-pray lang tayo because God knows what's in our heart. If we seek, we have the willingness na mag-follow sa kabutihan. He knew it and tutulungan niya tayo. Alright? So that's it for today, guys. Again, I'm Joanne Blancas Gulshan. See you again.